Network Entertainment. One, two, three. Yeah, welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama niyo pa rin po Makoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave at ang resident no Acho next door. At dahil wala si Tito P, kasama natin, very special guest co-host natin. Matagal-tagal din natin hindi nakasama. Walang iba, future attorney at law, Vin Buena Agua. Welcome back sa Machong Chismisan, Vin. Sup, machos? My name is Vin Buena Agua and I'm here to say... Nag-rap no? Di ko alam kung ano ang unang lalabas na episode, kung ito o yung isa. Pero, ito si Vin may dating karir to bilang rapper. Hindi. Nung COVID lang din, alam niyo yan, yung iba sinusubukan magdalgona, tapos ako naggumagawang beats. So check nyo na lang doon sa comment section na either this episode o yung isang episode, ilalagay ni Vin yung link nung kanyang venture. O din sa sa group natin. Ayun, sa group. O yun, pwede mo send sa group para exclusive lang doon sa mga nasa group. Paano maging member ng group? Maging Patreon na rin kayo. Tama. Anyway, Vin, yun nga, napag-usapan natin doon sa isang episode. Di ko lang alam kung nailabas na by this time. Yun nga, yung journey mo tungkol sa pagiging abogado. Pero mukhang nabawasan nga yung stress mo kasi medyo tumaba ka na ngayon eh. Ano ba? Nabawasan ba yung stress sa buhay? Napansin mo ba na medyo tumaba ka? Oo. Alam mo kung bakit? Nagkakanin na ako. Pero before before ng bar, nag-jogging ako, nung nag-bum na, tangin na, kailangan ko nang kumain, kailangan magpuyat eh. Talagang Kasi nung una kita nakilala, pre, payat-payat ka pa nun eh. Macho-macho ka nun eh. Pero ngayon medyo... Actually, bagay naman sa'yo yung itsura mo ngayon. Medyo mukhang talagang mukhang may pera na talaga. Mukhang attorney na yung dating ngayon. Malapit ka ng mang-agaw ng salapi sa mga mahihirap. Parang ganun itsura. Bakit ako sa may hirap mag-agaw ng salapi? Bakit tig-5 yung makukuha ko? Diba? Mas madali kumuha ng salapi sa mahihirap, lalo na sa mga kaya dapat lahat tayo nabibigyan ng tamang edukasyon para mabawasan yung pagiging mahirap ng mga tao. Kasi pag edukado tayo. Kaya di ba yung mga nasa gobyerno, ayaw nilang nagiging edukado yung mga mahihirap kasi mas mahirapan na silang apihin yung mga mahihirap. Tama ba yun, Atty? Yung iba, kasi marami namang lalo na yung mga government employee na ginagawa lang naman yung trabaho nila. Hindi naman yung papasok para tangina paano kaya nanakawan yung yung mga masasamang uri, para mas tama ka naman doon. Kasi ganito, Bin, napag-usapan natin ng gobyerno. 'Di ba mainit na mainit pa rin hanggang ngayon. Ilang linggo ng topic to actually iniiwasan na hindi ko na nga masyado trip na magkaroon ng political topics masyado sa Machong Chismisan. Ang nangyayari kasi, yung Friday episodes, yan yung current event episodes natin kung di niya pa napapansin. And ilang Fridays na ang nilalabas natin, sa sobrang dami ng nangyayari tungkol sa politics, na kahit na yung Monday episode na supposed to be light episodes, nagiging political episodes na rin dahil yun yung napag-usapan. At ito nga hanggang ngayon na ongoing pa rin na sa flood control issue sa budget na yan. At sino ba, Bin, ang isa sa pinakamainit na pangalan pagdating sa flood control issue? Sino bang mga masasabi mo, mga naririnig mong pangalan dyan? Si Sara Diskaya, si Zaldico, sino pa? Si Alcantara, Hernandez, di ba? Ang dami. Sila Jinggoy, sila Matoreta. Yung listahan, Eddie Villanueva, Pong Revilla. Pero teka, nabanggit mo si Sara Diskaya. Anong opinion mo kay Sara Diskaya? Na yung pinaka-latest kasi nangyari, yung merong ambush interview sa kanya na parang fuminger heart siya sa finger heart ko naman, Bin, napakadumi ng mo eh. Nag-finger heart si yun ang episode po Sara natin Diskaya. Yan po guys ang ating episode ng Buti Tinapos Mo ang Sentence na yun. So nag-finger heart si Sara Diskaya doon sa camera.
Tapos yung isa naman, tinanong siya kung ano masasabi niya sa mga tao. Ang sabi niya, galingan niyo yung paggawa ng memes. Ano masasabi mo kay Sara Diskaya ngayon? Parang coops no? Talagang natural sa kanya yung pagiging coops. Sobrang saya niya siguro kasi papansin siya eh. Tapos ngayon napapansin siya. Diba, like, kung like sindikato ka na ganun, sobrang lala ng ninakaw mo. Kung ka lang no? Oo, kung ang goal mo talaga magpayaman, hindi ka magpapapansin ng ganun eh. Pero yung goal niya siguro talaga sumikat. Tapos ngayon, nakuha niya. Tawang-tawa ako kasi ang hilig, ang dami niyang like coke. Oo, pre. Para sa taong may diabetes, dalawa yung kinuha niyang coke dun sa hearing. Feeling ko ang goal niya man, magkasakit talaga ng malala. Ganda nun, ganda. Diba? Magka-diabetes siya para makapag-wheelchair na siya. Tapos pag naputulan siya ng paa, victim na siya, gano'n. Yun na ang ipang-finger heart niya. Yung paa niya napatay. Bago niya ilibing. Gusto kong tumawa ng todo, tangina bin, kaya lang kakaputol lang ng paa ng tatay ko. Ayaw nga pala. Gusto ko tawanan to sa loob-loob. Ay, puta Mark. Tangina mo ko, kakaputol lang ng paa ng tatay mo nung nakaraan. Sorry, Makoy, Okay lang. Patay na naman yung tatay ko eh. Okay. Sorry po. Tawanan niyo sa langit. Masaya na si Mang Hedy ngayon kung nasaan man siya. Masaya na si Mang Hedy ngayon. Anyway. Oo. Hindi gago ko naririnig yung pinagtatawanan siya, mumurahin lang ako nung sabihin ng tangina mo, Mark. Tangina mo, okay gaganon lang. Hindi, pero para talagang sinasadya niyang magkasakit. Alam mo yun, parang po mawawala sa akin? Makukulong naman ako matagal. So like, bahala na, di ba? Alam mo yun? Pero speaking of tatay na galit sa anak. Nakita mo na ba yung, kasi naglabas na statement yung, mainit kasi na mga taong pinag-uusapan dito sa buong series na to, is yung mga Nepo babies, di ba? Oo. Familiar ka naman doon sa mga storya ng mga Nepo babies natin, di ba? Oo, man. Ewan ko kung generational ba siya, na parang hindi sapat na mayaman ka lang. Dapat makita talaga ng mundo na mayaman ka, na i-enjoy mo yung yaman mo. Kahit na like, matitisod yung pamilya mo, matitisod ka. Kasi kanina sa balita, nakita ko naman yung anak naman ni Rapi Tulfo. Tinutungga niya yung champagne, tapos nagpipirma siya ng 2 milyon dun sa resibo. Hindi lang 2 milyon, ano ka ba? Hindi lang 2 milyon. $40,000+ eh. Parang, hindi lang, basta mga 3 milyon mahigit. Yung yung ginastos nila doon sa party. Pero ang sabi nila is, madami daw sila naghati-hati at ginamit lang daw yung credit card niya. Like, that makes it a lot, that makes it better. Patang na damir pak na gumastos kayo ng ganung kalaki para sa isang party is, pa rin, outrageous. Tsaka yung binidyoan mo yung sarili mo, yun yung parang sobrang yabang mo naman, men, na kailangan mong pampakita na pinipirmahan mo yung resibo. Like, so like, yun yung take ko sa Nepo babies, na parang dati yung mga Nepo babies nakikilala mo lang sila kapag tumatakbo na sila, ganyan. Pero ngayon parang hindi, pero kasi pre, miski yung isa sa mga OG na Nepo baby, si Bongbong Marcos. Di ba makikita mo naman dati, meron din siyang mga, yung isa sa mga pinaka-infamous na picture niya, yung picture niya na ano yung tawag doon sa hat na yun? Naka-top hat siya. Naka-top hat siya, tapos katabi niya yung Rolls Royce ba yun? Oo. Rolls. Yun yung mga classic. Pero ito, kasi isa sa mga napag-usapan namin ni Tito P, bago siya magka-syphilis, is hindi kasi may syphilis kasi si Tito P ngayon. So nagpapagaling. Sorry, totoo ba?
Oo, Totoo ba? Oo, pre, So, yun lang sa tawa ko. Tangina, ewan ko ba tinatawa, no? May syphilis si Tito P ngayon. Kaya Strike wala to na siya sa ako. episode nito. Sorry, Tito Oo. P. Get well soon. Men, nag-strike one ako sa'yo. Maniniwala talaga ako sa'yo kahit anong sakit sabihin mo. Para nakahiya pa din natin lakas, pre. Lakas. Oo, lakas. Pinakita niya sa akin. Parang ihi. Oh my God. And, isa kasi, get well soon, Tito P. Anyways, yung napag-usapan namin doon sa last episode namin dati na tungkol sa mga Nepo babies. Ginawa ko sample yung anak ni Loren Legarda. Oo, si Lorenzo. Yung kinall out nung anak na, anong pangalan ng anak ni Loren Legarda? Lorenzo Leviste. Yun, si Lorenzo Leviste. Dalawa pala yung anak niya. Si Lorenzo Leviste, siya yung nag-call out sa nanay niya noong time na si Loren is tumakbo under the Marcos ticket. Na ang statement nga niya is wala na daw siyang nanay, hindi niya daw mapaniwalaan na ano. So medyo bumilib kami doon sa anak na yun ni Loren Legarda. Pero merong kapatid yun, di ba, na kongresista na ngayon? Oo, si Leandro Leviste. Oh, yun. So bati sila ni Loren Legarda. Oh man, may congratulations to my younger son. Hindi naman nanalo pa nga siya eh. Grabe yun, no? Ano na pag-usapan ni Tito P tungkol sa mga nagagalit? Ganyan? Hindi, yun nga kasi ina-analyze namin yung way of thinking ng isang Nepo baby. Na, yun nga, parang meron ba kayang isang Nepo baby na magko-call out sa magulang niya kung nagnanakaw? Ikaw, Vin, ilalagay kita sa sitwasyon. Anak ka ni Saldi ko. Halimbawa, anak ka ni Saldi ko. All your life, nasanay ka na andyan ang pera sa harap mo, ito ang lifestyle na ginagalaw nyo. At may idea ka kung anong ginagawa ng tatay mo. Pero, nai-enjoy mo lahat ng benefits nun. Iko-call out mo ba yung tatay mo? At kung kinall out mo, anong gagawin mo sa buhay mo? Paano mong aalis ka ba sa bahay mo? Paano mangyayari sa'yo? Ikaw, anong gagawin mo kung ikaw yun? Nangyari na kasi na lumayas ako sa bahay dahil may ginawang masama yung tatay ko eh. Okay. Medyo maididikit natin to doon Kasi yun nga, syempre. Hindi na natin i-expound yung ginawa ng tatay mo. Huwag na natin i-expound. Pero basically, meron akong nagkaroon kami ng ganong disagreement. Tapos alam ko na mali yung ginawa niya. Hindi naman krimen, pero may mali lang talaga. Hindi ko siya nagustuhan. So lumayas ako sa amin. Tapos, tanda na ako nun eh. So ako na yung, bahala na ako sa buhay ko, di ba? Parang ganun. Pero kasi, sa akin, men, iba yung iba yung kapag ibang level yung kapag nakikinabang ka pa din hanggang ngayon. Hindi, pero hindi ko dinidiscredit yung experience mo sa nagawa sa'yo ng tatay mo kasi syempre may nagawa nga na pangit. Pero ito, yung kasalanan ng tatay mo, sa pamilya nyo lang. Ito yung kasalanan na ginagawa ni Saldi ko, di umano, yun yung keywords. Hindi lang sa isang tao. Sa buong bayan ng Pilipinas. Sobrang dami ng tao na naaapektuhan sa ginagawa niya. So, ikaw, mas matindi, i-call out mo ba yung tatay mo? Ilalaglag mo ba yung tatay mo? Siguro kung meron akong negosyo na baka mag-suffer, kasi attached ako sa tatay ko, baka walang bumili ng mga damit na binibenta ko o baka walang makinig sa mga kantang ginagawa ko. I-disown ko rin yung tatay ko eh. Kasi alam mo yun, mahirap kumayod eh. So nabasa mo ba yung statement? Actually, yun yung pupuntahan natin. Pagkatapos mo ibigay yung analogy mo, yung sagot mo,
Naka-ready ba pasadahan natin yung sagot ni Ellis? So maikling sagot, poprotekta ako sa sarili ko. Kung may ganun akong like empire or meron akong ganun binubuong buhay for myself or for my family kung meron na ako. Talaga ilalaglag ko yung tatay ko kasi like kailangan mo tayuan yung sarili mo bilang isang tunay na lalaking machong toxic masculine. Kailangan mo tayuan din yung sarili mo kasi like kung nakasalala yung kabuhayan mo, yun yung nagpa-factor in sa akin. Kung nakasalala yung career mo, yung future mo, kailangan mong dumistansya sa magulang mo, didistansya ka talaga. Oh. Tapos kaya kasi, naman nila. Ano ba yun? Kasi kaya ako tinanong sa iyo yun. Akala ko pre na actually parang nakuha ko na yung gusto ko makuha doon sa isang nepo baby. Kasi yung anak ni Congressman Saldico, naglabas ng statement recently. Si Ellis ko sa Instagram niya. So basahin ko sa iyo, Vin, ha? Sige, man. So, I'm here to address the situation. Ayan, yun yung situation daw niya. Naglabas na ng statement eh. English to, pre, English. Patay. So, sige, Tagalog mo, Vin, para sa mga nakikinig ng podcast na to na hindi ganun kagaling mag-English. Lalo na attorney at law na future attorney. Sige, ako ang magiging panchito mo sa pag-sulat. So, Vin, ito na. I'm here to address the situation. Ako'y naririto upang talakayin ang sitwasyon. Yeah. Bibilisan ko pa. Tapos, teka na, wala. Before I proceed. Before I proceed, game. Bago ako magpatuloy, hindi pa ako nagsisimulang magsalita, pero bago ako magpatuloy. Oo nga, parang nasaktan ako, pre. The mere fact na pera ko yung pinangpaaral niya, bobo siya. Diba? Tama-tama ang puta. Sige na. I want to express my deepest sympathies to the people who have mobilized. Teka, mahaba eh. I want to express my deepest sympathies. Ayan, tuloy muna natin. Nais kong ipadama ang aking napakalalim na awa. At pakipagsimpatya. Ganun ba ang Tagalog? Pakikiisa? Yan. To the people who have mobilized and stood up against corruption in the streets. Sa mga mamamayan na nagmobilisa at tumayo laban sa korupsyon sa kalsada. Yan. I am with you. Kasama niyo ako. I am on your side. Kakampi niyo ako. Ang ganda, pre. Alam mo ba't ang ganda, Vin? Bakit? Doon pa lang, parang punong-puno na ako ng pare, binabasa ko tong statement na ito, punong-puno na ako ng pag-asa na ito na. Sige. Ito na yung Nepo Baby, pre, na kasi pare, kung technically, dun sa lahat ng Nepo Baby na binuli nung nakaraan. Oo. Ito yung parang isa sa top of the food chain, eh. Saldi ko na to, eh. Oo, man. Parang si yung anak ni Piccolo, parang ganun siya eh. Alam mo yun? Kinaibigan niya si Goku. Ganun pag-traitor yung ginawa niya. Okay, tuloy na natin. Though I bear my last name, bagamat dala ko ang aking apelido, I've always tried to separate myself from that affiliation. Hinihiwalay ko palagi ang sarili ko sa kasamahang iyan. Yun ba tamang Tagalog ng affiliation? I invoke my right to self-incrimination against self-incrimination. Okay. Hindi, pero yun, no? Di ba? Itinanggi niya yung tatay niya. Inilayo niya. Oh. Well, kailangan bang ngayon ba ako magko-comment? Pero kasi pwede naman. O gusto mo mamaya-maya pag medyo madami ka na narinig. Pagkatapos itong paragraph na to. Sige. Sige.
Ito na yung susunod. It can't be denied that I was born into privilege. Hindi maikakaila na ako'y pinanganak sa karangyaan. Yan. Despite this, I've always pushed to give back. Sa kabila nito, palagi kong tinutulak, joke lang, palagi kong sinisikap na magbalik. Yan. Especially to the community and to the industry I've long admired. Puta, anong industriya to? Sige, tuloy mo. Sorry. Lalo na sa pamayanan at sa industriyang aking iniidolo. Yan. Ito bang statement na to? Ito yung katabi niya, yung picture niya na mukhang gaara. Wala lang nakakosplay siya na gaara. Tagi na pre, nagulat ako. Ang haba pala nito. Oo, napasubo ka, no? Sige. Kahit di natin tapusin lahat, basta yung ano lang. Asa na ba tayo? I've moved out of my parents' home. Ayan. I've moved out of my parents' home. I didn't pursue college. Hindi, umalis ako sa bahay, hindi ako nagkolehiyo. And I've been working for my money since I was 16. Okay, tuloy. At I've been working for my money, ibig sabihin, pinagtatrabahuhan ko ang aking pera. No, simula ako ay 16, 16 na taong gulang. Huwag na nating itaglish, mag-comment na lang tayo sa bawat Oo, man. Alam mo, putang ina nito. Sorry. Alam mo yung patapon sa buhay na biglang nagkaroon ng kwento kasi tangina na nalaman niya na yung tatay niya mas malala sa kanya. Alam mo yun? Parang gano'n, parang di ako nag-college, wala akong kwento. Naglayas ako sa... Hindi, men. Sige. Pero like... Tangina ka, Vince. Ano? Na-predict niya. Na-predict niya yun yung sasabihin mo. Alam mo bakit? Bakit? Ito yung next sentence. This isn't a sub-story. O, pakyo ka daw. Alam mo, kung ganyan nga, pakyo ka din kasi hindi talaga sub-story kasi di ako naawa sa'yo. Kawawa, puto. Taba-taba mo eh. Sorry. Inaway na lang siya eh. It's my effort to show transparency regarding my brand. Ito naman, dito dito nag-click lahat. Di ba dito nag-click lahat ng binasa ko. It's my effort to show transparency regarding my brand and how I choose not to participate in that system. So sa akin man, alam mo yung concept ng face? Yung saving face. Saving face. Oo. Kasi si Zaldico, yung apparel niya, streetwear. So ang mga niya Gen Z. So ang market niya Gen Z. Tapos nag-ano din siya, nag-hip-hop din siya. Yung mga hip-hop talaga na yan. Teka, si Zaldico o si Elisco? Ay, si Elisco. Di ba yung apparel? Nagulat ako, sabi ko may apparel si Zaldico. Mali mo. Pero, nga, napaisip nga ako. Tuloy mo. Yung di ba, dun sa entrepreneurship niya, kumbaga, hindi ito, for me, at least, hindi siya statement na dinidisown ko yung tatay ko. Bali, dinidistance niya lang yung brand niya dun sa tatay niya. Okay. Kasi like, pag tinignan mo yung history ng ng fashion, ng ng kung saan siya nagsimula, yung kapital ng negosyo niya, galing pa rin sa pamilya niya. Ang inisipin mo, may 16 years old ba makakapagtayo ng fashion ek-ek na yan? Oo nga, buti sana ako nag-barker kay. Alam mo yun? Pero ito. Teka, tuloy natin. Saan ba tayo? Over the years, brand, and how I chose not to participate in that system. Over the years, I pushed to separate myself from their work and have repeatedly declined offers to participate in politics or any government-related opportunities. Well, kung totoo yun, good for him na inilalayo niya yung sarili niya sa politika. Pero para sa akin, we cannot deny na talaga na meron siyang nakukuha yung posibleng kasi
maniniwala ka ba na pre, ganun siya kayaman, 16 years old, nag-working student? Oo nga man, gusto ko malaman ano yung trabaho niya kasi ngayon 30 na ako, parang gusto ko yung trabaho niya nung 16 pa siya. Hindi, kasi makakapagpatayo ka ng ng clothing company mo eh. Tangina. Hindi men, tsaka ito yung mas general na like kritisismo sa kanya. Ikwento mo kung paano nyo ninakaw. Alam mo yun? Kung talagang alam mo na may ginagawang mali yung tatay mo, hindi statement, magkwento ka sa paano mo nakukuha yung pera. Saan nanggagaling yung pera? Sinasabi ba sa inyo? Hindi sinasabi sa inyo. Kasi ngayon, parang ang madaling mag-statement man. Kasi agree ako sa sinasabi mo kasi parang ang nangyayari dito, alam niya lahat ng pinaggagawa ng tatay niya. Mm-hmm. Nagsalita lang siya ngayon dahil in hot water yung tatay niya. Parang ganun ba? In hot water yung tatay niya, tapos delikado yung business niya. Alam mo yun? Kasi sa akin, parang good for you na meron kang strength na tumaliwas sa makapangyarihan mong tatay. Good job, pat on the back. Oh, cute mo baby ka. Tapos, pero, guys, hindi kami pogi Hindi kami pogi. Siya din naman hindi. Like, ano ba yun? kumbaga, ito yung alam mo yung mga Black Americans? Di ba yung Black Americans lang yung pwede magsabi ng N-word? So pwede kami magsabi ng ngetpadoodles kasi ngetpadoodles din kami, di ba? Hindi makoy, pogi ka, macho ka in fact. Kaya ako na lang, aangkinin ko na to. Oh man. Walang humble man. Kadugo ko tong si Zaldi ko. Bicolano nga din to eh. Oh, Bicolano rin eh. Oh. Ay, nako. Bicolano. Ako Bicol party list to, di ba? Ako Bicol. Oo man. Ang yan, yun nga, ikwento mo kasi hindi nakakatulong yung statement mo. Tungkol lang yan sa'yo. Kung gusto mo makatulong, magbigay ka ng material na pwede naming pagtrabahuhan kasi nandun ka sa loob ng sistema na yon, nakinabang ka eh. So ikwento mo paano mo nakuha, saan nanggaling. 'Di ba? Kahit yung proseso lang na na kumukubla kayo ng pera. Kung di umano kumukubla kayo ng pera. 'Di ba? Anyway, I have a firm belief that the people ikaw na magtuloy. Okay. I have a firm belief that the people who are supposed to do this are people who have the proper skill set, education, and reasons to do so. Ayun, tama yun. Agree ako doon sa sinabi niya, di ba? Mm-hmm. Again, irregardless yan kung nakapagtapos, irregardless kung anong klaseng tao, basta may kakayanan. Di ba? Yun din naman yung sinasabi ng batas ng Pilipinas kaya di ba hindi naman nire-require ng Pilipinas na nakapagtapos ng pag-aaral. Basta may kakayanan yung tao. Oo, agree ka ba doon? Agree naman ako doon, pero alam mo, nasabi na ni Willie Revilla yan, tapos tumakbo din siya. Ano mo yun? Huwag ka mag-alala, wala naman akong balak tumakbo, Bin. Hindi, men, pero ito, kaya hindi ako niniwala kay Ellis ko na parang, kasi ito yung paniniwala ko, ganyan, gagawin ko doon. Dapat yung mga, sinabi na ni Willie yan eh. Alam mo yun? So, okay, good na sinabi mo, pero tignan natin. Kasi, alam mo yun? Hindi ka naman magaling mag-rap. Malay mo, mag-politiko ka. Kasi wala ka na eh. Pinakinggan ko yung music niya. Katunog niya yung, alam mo yung first rapper na Pipe? First rapper na Pipe. Hindi, walang biro Meron talagang rapper recently na naglabas ng album. Pipe siya. Nagra-rap siya. Anong MC name niya? Ewan ko. Mute. MC Pipe yata. Teka, Deaf mute rapper. Teka, Deaf. Si Most Def. MC Baba o ano ka? Si Most Def. Si MC Baba sa Congo, Africa. Bakit? Ano ba yun? Naghihirap na kayo dyan, tapos nag-release ka na. Pinangkain mo na lang sana.
MC Baba! Ang malupit doon, dahil bingi siya kahit sinisigaw na yung pangalan niya, hindi pa rin siya nag-rap. Alam mo yun. Sa inyo ako pag napasok na ako. Alam, di ba deaf mute siya, pre? Alam mo kung nung sinisigaw sa crowd niya? Ano? Ginagamit niya si Andrew, sino bang pinakamaingay? Sino bang pinakamaingay? Ako, ang sabi niya, sino bang pinakamaingay? Wala akong pake, di ko kayo marinig. Ay, I condemn corruption. Tuloy natin, tuloy. I condemn. Ang ganda. I condemn corruption in all its forms. I understand the anger and disgust. The hate is more than valid. And for the past weeks, I've been having an internal conflicts between my morals and my family. I'm only speaking out now because I needed the time to have a firm grasp on the situation. Ulul! Tanginang yun. I'm only speaking now kasi ayokong i-bash nyo ko. Yun ang mas magandang sabihin yan, di ba? Tapos tol, alam mo yun, hindi ka naman ganun kasikat eh. Kung di ka nag-release ng statement, pare, walang papansin sa'yo. Alam mo ba kung sino yung kaapelido ni Zaldico na pinabanatan dahil kamag-anak niya daw? Hindi niya nga kamag-anak. Tangina, napakagago. Doon mo makikita yung napakagagong style ng politika talaga nung pamilya na yon. Ilang beses na nila, yung style na yun, mana-mana talaga no? Yung ginawa nila kay ang pangalan ng congresswoman na yun, si... Kay Attorney Rene Luisco. Oo. Putang ina, by insinuation, tas pinabahan ng artificial intelligence picture na magkayakap si Congressman Attorney Luis, Reneco. Attorney Reneco, saka si Zaldico. Si Attorney Reneco na mas underclassman ko sa political science. Sobrang bait nun. Like nung bumagsak ako sa sa subject ko, tapos tinulungan niya akong ito yung basahin mo para sa bar, ganyan. Bait yun. Pero tol, ito, doon ko napatunayan na si Sara Duterte ay nanay. Bakit? Kasi di ba yung mga nanay kapag may nakita silang bata na o di ba anak ka ni O di ba ganun no? Ganun yung level O di ba kamag-anak mo si ganyan? Yan ang Pilipino. Sa gitna ng usapan yun no? May tatanong lang ako Oo. Wala pa ba nagsabi sa nanay? Kamag-anak mo si Saldi? Wala pa ba nagsabi sa nanay na ganyan na parang wala po akong pakialam. Hey, his name is Chico Garcia. And his name is Gino Quillamor. And together, we are Only Fun. That's right, for only $12 a month. But if you're willing to pay, why not? No, we're from a podcast that talks about movies, TV shows. Basically, we do reviews of K-dramas, whatever is on streaming, whatever is on cinemas. We also get to occasionally interview celebrities, actors, directors, and of course infused with our own witty brand of humor and slice of life. Wow. I guess we don't infuse a lot. Check it out. Anyway, sorry. Pero tingin mo, ako in fairness kung hindi ko lang alam yung background, kasi nung una ko itong nabasa, medyo sabi ko, maganda tong statement na to na parang papunta na siya doon sa pag-condemn. Ayan, actually hindi pala papunta. Kinondena niya yung corruption in all its forms. Meaning kasama tatay niya kasi lahat ng form So, maganda. Ang problema kasi, nung nag-research ako, lumabas yung ka-ipokritohan, di ba? Mm-hmm. Yun yung pangit dito sa statement na yun. Tsaka I condemn corruption in all its forms. Madali siyang sabihin Pero ang mahirap sabihin, alam mo, this is what my father did. Ayo. 2.
3. Alam mo yon, dun mo makikita na kasi yung I condemn corruption in all its forms, tanungin mo si Zaldico, agree din siya dyan. Pero pag tinanong mo yung tatay niya, hindi ako kasali dyan. Tama naman yung sinabi ng anak ko, pero alam mo yun? Actually, dun nga papasok dun papasok yung sinabi mo. Kasi pagdating sa next paragraph, I found out about the full extent of the allegations the same way everyone else did. So, tangina, tatay mo yun eh. Alam mo yung pinagagagawa ng tatay mo. Hindi ba nakita na, ay puta, 15 na yung helicopter namin dun sa hangar. Baka Hindi naman kaya lumayos ng tatay ko yun? Oo man, buti sana kung like siya, 12 or alam mo yun, 16, 18. Siguro kung naglayas siya, tapos sinabi niya yan. Pero kasi like, nakinabang na siya ng malupit eh. Tapos di ka pa nagtanong. Tapos ngayon lang na masusunog ka, saka mo gagawin. Tapos parang, ini-question ko yung intention niya, tsaka yung pisngi niya. Anyway. Before my dad. Kilala mo si Nico David? Google niyo po si Nico David. Kamukha niya si Nico David na piniusion kay Pitsilog. Hindi tol ko mukha, parang ayoko na masyado na masama. Hindi pa rin, I love Pitsilog. Love na love ko si Pitsilog. Gustong-gusto ko yung humor niya. Nagkataon lang na malas-malas siya kamukha niya. Si Pitsilog ba yung nagsabi na oo nga, kamukha ko nga? Siya din ba yan? Oo, siya yun. Natuwa ka dun. Anyway, tuloy mo. As a kid, that is all I saw and all I was told. Our relationship has since become very vague when he entered politics, which made me increasingly distant, not just from him, but from my family as well. And though I tried to separate myself from the affiliation, I won't exclude myself from the conversation. Ang ina mo. Like, how convenient, pare, na alam mo yung kaibigan mo na parang may gustong nakawin yung jowa mo. Kaya alam mo, hindi naman ganyan pagkakilala ko dati yan eh. Mabait naman yun dati, pero alam mo yun, parang dinidistansya niya yung sarili niya kasi alam niya if ma-associate mo siya dun sa isang tao na masama, kabawasan sa kanya. Alam mo yun? Ang convenient lang na nung our relationship has since become very vague when he entered politics, which made me increasingly distant, not just from him, but from my family as well. So parang like, pare, ibig sabihin, wala talaga akong alam. Hindi ko talaga alam yun. Alam mo yun? Convenient. Sorry. Hindi, madami kasi siyang sinasabi dito na medyo nagka-clash dun sa mga statement niya. Na katulad nung sinabi niya na inilayo niya yung sarili niya since 16, pero sinabi niya rin na privileged siya. So kung inalis niya yung sarili niya doon sa sitwasyon na yun sa pamilya niya nung 16 siya at nag-work siya, technically dapat di na siya privileged kasi hindi nga niya ine-enjoy dapat yung pera na nakukuha niya sa tatay niya. Pero doon pa lang nadulas na siya na privileged siya. So saan niya nakukuha yung privilege niya kung hindi siya konektado pa rin sa tatay niya? Saka very white-coded na i-admit mo yung privilege mo without questioning your privilege or without kumbaga hindi mo hindi ka nagtanong kung bakit ka privileged. Alam mo yan? Very parang pa-woke na gusto ko ng points sa mga tao kaya like mayaman ako pasensya na. Sorry guys, mayaman ako. Alam ko mayaman ako. But, alam mo yun? Uy, ngayon? Diba? Ito yung biggest response ko sa statement na ito na pagkahaba-haba. Ano ngayon? Diba? Kung di kita kilala. Ano ngayon? Like, kung hindi kita kilala. Or, hindi ko talaga siya kilala eh. Pero, yan, nababasa ko to. Ano ngayon?
nakatulong ba yung statement mo? Bukod sa'yo? Diba? At least yung kay Lorenzo Legarda, whatever it is na in-explain niya bakit hindi niya, kung ano yung ginawa na mali ng nanay niya sa tingin niya, tapos kung ano yung pinanggalingan nun. Kumbaga may pag-imbestiga ba dun sa kung may pagpapaliwanag bakit nagdi-disagree siya. Pero ngayon, etong si Ellis, hindi niya masabi kung anong ginawa ng tatay niya. Wala pa siya doon sa point na yun na inamin niya hanggang doon sa part na yun. Oo. Ito. Tuloy ba natin? Our relationship, and though I try to separate myself from that affiliation, hindi ko magets to. I won't exclude myself from the conversation. I am deeply ashamed and I wish for nothing but the truth to come out. There is no excuse. I firmly believe that anyone who is proven guilty of these crimes should be held accountable and should face the proper consequence. That includes my dad. I urge him to appear before the people and be accountable. At least parang sinabi niya na tangina pati tatay ko. Yun, medyo bigay ba nating punto sa kanya yun? Hindi, ang ko niyan, kasi parang sinasabi niya dapat humarap yung tatay ko sa publiko tapos maging accountable sa kanila. Pero di ba maganda na yun? Sige na nga. Sige. Hindi. Ito magiging tayo. Bigyan na natin yung credit na yun sa kanya. Sa statement niya. Hindi, ako sa akin, pero sa opinion mo, medyo sablay pa rin ba yun? Ang vague ang motherhood statement man Kasi parang, alam mo yun, alam mo kung gaano kayo kayaman, alam mo. Hindi, ito pa susunod na statement. And if this decision gets me disowned, I would rather face that consequence than watch millions of people suffer from his actions. Ito na naman yung pre. Ito na naman yung duality. Kasi sabi niya nga, di ba, 16 pa lang nilayo niya na yung sarili niya sa pamilya nila. So, dapat wala na siyang pake kung i-disown siya o hindi. Oo nga, akala ko ba naglayas ka? Bakit? Labo man. Alam mo man, sorry dapat habang binabasa mo lang yung statement Ang mali ko, kinuha ko yung statement na may picture siya sa gilid. Kaya habang binabasa ko, nakikita ko yung pagmumukha niya nakatingin sa akin, tapos nakanguso siya. Tapos parang, oh my God. Ay, naka. To be honest, ayoko nang tapusin to. Ang haba nito. Tapos na naman. Meron pa bang next page? 3 page yan, pre! Akala ko ito na. Hindi, 3 page. Kaya nga sabi ko mahaba 3 page yan. 3 page na ganyan. Sige, meron pa siyang about dot archives. Meron pa siyang on the online discourse. Ganun kahaba. Pero ito yung huli niya sinabi sa dulo, doon sa 3rd page. Talan na natin. Kasi yung 2nd page kasi sinabi niya lang yung tungkol doon sa dot archives. Yun yata yung pangalan ng brand niya. Nag-plug pa ang puta. Sige. Tapos, yung pinakahuling part na sinabi niya, to my father, come home and answer to the people. Have your time in court. People need answers. Tapos, free those who were unfairly imprisoned and seek justice for those who put their lives at stake. Ano masasabi mo doon sa statement na yun? Okay yun. Pero yun nga nagre-respond siya doon sa backlash. Hindi siya disgusted doon sa ginawa ng tatay niya. Nagre-respond siya doon sa backlash. Kaya ang mode niya tuloy yung mga nagrally na hinuli, 'di ba? So for me, sige, magiging mabait ako. Mahirap 'yon for a child na isabihin sa mundo na baka mali yung tatay ko. Okay. 'Di ba? Mahirap 'yon. So okay. Pero kine-question ko na yung intentions niya. Kasi parang ang tipo nito,
napahiya yung pamilya mo, nilaglag mo yung pamilya mo. Kumbaga, bahala na kayo dyan. Di ba? Oo, parang sinasagip mo yung sarili mo instead na tumutulong ka dun sa mga taong nahirapan na magkamit ng hustisya. Madali kasing sabihin yan eh. Diba? Again, si Willie, sinabi niya, hindi ako tatakbo kasi ano ba alam ko. Pero susunod na eleksyon, tumakbo siya. Kasi madaling magsabi, madaling mag-condemn ng mga bagay, pero yung i-examine mo ano yung talagang maitutulong mo at that point in time as a person of privilege, hindi ba mas maganda na gamitin niya yung posisyon niya para alamin kung anong ginawa ng tatay niya, kung saan nanggaling yung pera na pinampondo sa kanya nung nagsisimula pa lang siya sa fashion, kung pinangbanlaw ba ng pera yung pinondo sa music video niya, na hindi ko alam bakit ganon, yung sobrang overproduced pero at the same time parang ang cheap. Alam mo yun? Like, sorry. Anyway, yun man. Like, meron siyang concrete na pwedeng gawin. Pero dahil hindi niya goal na makatulong, hindi yun yung ginawa niya. Ang goal, ang inano niya is makiride dun sa sentimento ng mga tao na galit sa pamilya niya. Alam mo kung sino pang makikiride dito? Sino? Abangan mo na pre yung guesting ni Ellis sa Tony Talks. Ang title, How This Local Filipino Designer Overcame Cancel Culture. Meron? Totoo ba to? Hindi na. Tangina, ito naman si Patole. Nakikita ko na pre, yan yung mangyayari. Alam mo namang lahat ng mga may problema ginigest ni Tony Gonzaga sa Tony Talks eh. Yan ang makikita ko ng dyan. Next na guesting yan. Ang lagi ko sinasabi sa bawat open mic, ang naka-cancel lang sikat. Pag tumigil ka dahil nasita ka, tas di ka naman sikat, ang tawag sa'yo sumuko. So ito si Ellis ko, hindi yan maka-cancel kasi naka-cancel lang sikat. Mas sumikat pa nga, yun man, ito sorry mas sumikat pa siya dito sa statement na to kaysa sa anything na ginawa niya. So for me, very opportunistic talaga yung considering yung market ng work niya, ng fashion apparel niya, ng tugtugan niya. Very opportunistic yung paglaglag niya sa pamilya niya. Which is, in a vacuum, okay naman. Pero diba? Ang hindi ko magets dito, para din tong pre, bakit ka nagsalita pa imbis na nanahimik ka na lang? Parang alam mo yung nangyari kila Kong TV sa kay V. Cortez nung nakaraan. Na dapat di na kayo nakigulo. Nalampasan na nila yung unang part nung nag-endorse sila ng politiko. Pero nakigulo pa kayo dyan sa EDSA. Kaya parang mas nabuisit yung mga tao, binash na sila. Na imbis na nanahimik sila, nagpakita pa sila doon. Ngayon parang ganun din yung nangyayari dito kay Ellis na parang tangin na dapat nanahimik ka na lang. Pero ako na-appreciate ko pa rin na yun nga, may call to action siya doon sa tatay niya na muwi ka na. Pero parang sa akin, imbis na nag-post siya ng ganito, mas maganda tinext niya na lang yung tatay niya, tay, uwi ka na para harapin mo yung mga sa'yo. Pero, ibibigay ko ulit yung credit kay Ellis. Okay pa rin na pinost niya to kasi at least alam nung tao na may ginagawa siya. Kasi kung nag-text lang siya sa tatay niya or nag-aaway lang sila sa bahay, yung tao never malalaman na nagre-react siya sa tatay niya. Maganda yung sinabi mo man. Like, totoo. Ang question ko lang doon, bakit kailangang malaman ng mga tao yung ginagawa mong tama? Kasi, eto bibigay ko ulit sa kanya yung credit. Kasi, kailangan nating para sa mga taong katulad ko, para sa mga taong katulad ni Tito P, na naghahanap ng isang nepo baby na magko-call out sa tatay nila. Kasi, yun nga yung tanong namin nung huling episode namin dati tungkol sa nepo babies. Meron bang isang nepo baby na maglalakas ng loob na i-call out yung tatay niya?
Ngayon siguro, ito, in no way na pinagtatanggol ko si Ellis. Posibleng yun talaga yung laman ng loob niya na i-call out yung tatay niya, ganito, nagkataon na lumalabas na protektahan sa brand. Hindi kaya tayo bilang Pilipino naman, dahil kupal na kupal tayo doon sa pamilya nila, na kahit anong sabihin nila, negative ang tingin natin kasi nga putang ina, ninakawan nyo kami ng bilyon-bilyon. Na ngayon, ini-scrutinize. Pero pare ako ang dami kong nakitang butas doon sa statement niya. Pero hindi kaya sobrang ini-scrutinize lang natin kasi nga kupal na kupal tayo doon sa pamilya nila ngayon. Oo. Well, tama naman kasi like siguro kailangan ko rin siyang tignan na kumbaga balance ba na hindi lahat ng nepo baby kayang gawin to. Hindi lahat ng nepo baby ginagawa to. Iba pa nga nagdo-double down palalo, 'di ba? Actually, yun nga yung sasabihin ko na yung ginawa nitong si Ellis still a lot better doon sa isang sino nga isang yung nang po-provoke pa ng mga tao. Yung isang kupal na nepo baby. Ano pangalan nun? Si Kitty Duterte ba to? Kasi ganun din naman ginagawa niya eh. Diba? Bukod pa kay Kitty dun sa mga anak mong kontraktor na talagang tinatawag na parang kulang lang sabihin, wag kasi kayo mahirap mga ganun. Parang, merong isang nepo baby na ganun. Oh, well, kumpara sa demonyo, bait nating lahat eh. De, pero tama ka. Alam mo, medyo na-tense ako kanina kasi like, first time ko talagang makita na parang, mali, parang masyado ako emotional ngayon kasi like, nakikita ko yung privilege niya, tapos nakikita ko yung entitlement niya. Pero siguro, don't get me wrong. Karapatan nating makupalan sa kanya. Karapatan nating yun yung lash out doon sa ginawa ng tatay niya. Galit tayo doon sa mga anak kahit na anong paliwanag nitong Ellis na to. Kung nahagip siya nung galit natin, hindi niya kasalanan, pero kasalanan ng tatay niya. Dagdagan niya ngayon yung galit niya sa tatay niya dahil sa kagaguhang ginawa ng tatay niya. Kumbaga, yun yung repercussions ng action ng tatay niya. Sa totoo lang, men, galit lang ako kay Ellis kasi hindi siya nag-college. Ako nagpapaaral sa kanya eh. Exactly. Ako galit ako kay Ellis. Alam mo ba't ako galit kay Ellis? Bakit? Sa daming pera ng pamilya nila, pangit pa rin siya tapos mukha siyang maasim. Pare sinubukan niya naman magpatubo ng balbas kaso yung bigote na yung umiiwas sa mukha niya eh. Pinag-itsura ng bigote niya eh. Alam mo yung bigote, yung balbas niya, mukhang pusang may sakit. Danginang yan, paltik bachi-bachi. Alam mo, sorry. Ito na yung gagong portion nito. Yung mukha niya parang frame, nagpabilog. Alam mo yun? Tapos kahit kaninong mukha, pwede mo ipasok doon. Like, subukan mo ilagay. Yung mukha niya, kasya pa isang mukha sa loob. Parang siya, alam mo yung, di ba may photo booth na butas? Ganun yung ulo niya. Gago yung noon niya, kasya pa dalawang mata. Dalawang set ng mata dun sa noon niya. Ganun. Hindi kami nag-ugly shame Like, alam mo yung shreking, tol? Alam mo yung shreking? Hindi. Ano yung shreking? Yung shreking, yung mga babae naghahanap daw ng, on purpose, naghahanap daw ng pangit na partner. May ganun pala. Kaya shreking. Kaya shreking. Kaya makapal yung mukha nito ni Ellis kasi like, uso siya eh. Hindi siya pogi pero uso eh. Ito lang man. Hindi, sa tingin mo man, ano yung, bukod sa statement, ano yung magandang gawin ni Ellis na makakatulong? Yun na lang. Or parang ako kasi parang first step na tong ginawa niya. Mm-hmm. To be honest, wala na ako maisip na pwede pa niyang gawin na tatanggapin ng tao eh. Oo. Hindi naman niya mapamimigay yung pera ng tatay niya. Bakit hindi? Joke lang. Kasi pag pinamigay niya yung pera ng tatay, maganda. Kung pamigay niya yung pera ng tatay niya,
technically, ibinabalik niya, mag-aaway sila ng tatay niya lang. Pero kasi, dito papasok yung playbook na dinidiscuss namin ni Tito P for the longest time. Oo. Ano yung playbook? Ang playbook na kailangan niyang gawin, dapat years pa lang, bago nangyari to, nag-set up na siya ng mga foundation, nag-set up na siya ng mga, nag-set up na siya ng mga, anong tawag dito, yung, bukod, anong tawag dun sa nagpapaaral ng bata? Foundation din ba yung tawag dun? Scholarship. Scholarships. Yan, may mga scholarship siya. Para mabango na siya. Yun yung pagmamali niya. Hindi sila nag-set up ng cover up ng maaga pa. Baka kaya din naiinis tayo kay Ellis kasi nakita natin yung buhay niya na parang, alam mo, mukha siyang sutil. Oh, yun. Oo, kasi like fashion, art, tapos meron ding may hint ng ganun na siguro kung nanggaling siya sa isang nepo baby na talagang naglayas dahil tapos naghirap. Tapos saka nanggaling yung ganung statement, baka tatanggapin pa natin pero dahil nga mukha siyang sutil, mukha siyang baby boy. Doon siya na doon natin talaga siya May dadagdag pa ako. Yung itsura niya kasi itsura din natin. Kumbaga, match lang natin yung itsura niya, pero mayaman siya. Oo nga, Nagigets mo? Kung kamukha niya sino ba yung kung tisoy siya, kamukha niya sila, mga Eri Niman, kilala mo si Eri Niman? Oo. Kung kamukha niya si Eri Niman, tapos konyo-konyo siya, medyo katanggap-tanggap eh. Pero siya yung itsura niya, yung kaklase mong mabaho na may libag, tapos makikita mo sobrang yaman pala. Doon, kaya madaming taong nagagalit. Alam mo yung pagtalikod ni Ellis ko, di ka magugulat pag may bimpo sa likod. Alam mo yung ganun yun? Exactly. Siya yung perfect example ng gangster rapper na pang village, laking village. Oo, may pansin mo ba yun? Yung apparel niya, sinasabi niya streetwear. Alam mo yun? Parang gusto niya talaga, parang siyang gusto niyang, Clarence, sa 8 Mile. Parang gusto niyang magkaroon ng cred sa mga tao, pero hindi bagay sa kanya kasi laking yaman siya. Parang ganun yung may pinapatunayan talaga. Well, sa akin, ganito na lang. Tama ka, Makoy, nakumbinsi mo ko na hindi biro yung ginawa niya. Kailangan niya ng credit sa ginawa niyang pag-out sa tatay niya. Yun lang talaga, for me, siguro, din siya, gamitin niya yung resources niya or i-trace niya yung resources niya para mabigyan ng, kumbaga, magkaroon ng actual na contribution dun sa mga investigasyon, ganyan. Kumbaga, medyo malabnaw pa, dagdagan pa niya ng konting pampalapot para may mas sense pa yung ginawa niya. Oo, kasi ngayon, ang tinutulungan niya lang sarili niya eh. Oo, ngayon na nakikinabang lang sarili niya. Kung nakikinabang man siya. Pero definitely naman, like, ini-encourage naman namin lahat ng nepo baby na huwag niyo sukatin yung sarili niyo sa ng mga magulang niyo. May mga naman, ito hindi ako for political dynasties. Pero may mga tao na very, kasi halimbawa, Chel Jokno, tatay niya, politiko din. Oo. Pero meron siyang awareness na yung hindi mo masasabing dynasty sila kasi bukod sa pangalan nila, may pinahawakan silang legacy. May credentials na sarili si Chel. May credentials siya na sarili na pinaghirapan niya. Saka kung ano yung narating ni Chel Jokno, kung meron mang napakakapiranggot, narating niya pa rin yun kasi sa sarili niya. Pre, ito not belittling kung ano man yung narating ng tatay niya. Pero sa panahon ngayon, ilang tao lang yung may kilala doon sa tatay niya.
Kumbaga, walang bearing masyado yung pangalan ng tatay niya right now. Though magaling yung tatay niya, ha? Si Pepe Jokno. Ang ibig ko lang sabihin dito, yung narating ni Chel Jokno, karamihan doon, pinaghirapan niya. Oo. May impluwensya ba yung tatay niya, si Pepe Jokno? Posible. Imposibleng walang na-impluwensya doon yung tatay niya eh. Pero, hindi yung pagkatao niya, yung naabot niya ngayon, ay hindi diretsong resulta nung impluwensya ng tatay niya. Mas maganda pa lang example, Vico Soto. Exactly, Vico Soto. Oh. So, sa akin, ang mali ko tonight, na-realize ko, masyado ko siya nakikita as extension ng tatay niya. Pero hindi ko nakita yung pinakita mo tonight, man, na ito yung anak na to, parang sinalubong niya yung yung tatay niya in this sense na parang kailangan mo siya makita separate person from situation. Pero kupal pa rin siya. Kupal pa rin siya. Walang mayamang hindi kupal. Pero kilala mo sinong di kupal, Vin? Sino? Yung mga kaibigan nating podcast. So, ayun, mga kaibigan nating podcast, nandiyan yung Backtrip Podcast, Tigas Tito Podcast, yung Pinoy Memeology Podcast, 25% Podcast ni Jasper Reyes. Si Jasper Reyes, kupal yan. Pag napakinggan nyo, hindi ko pala pwedeng sabihin yung pangalan ni Jasper, pero may latest episode ng Machong Chismisan, pakinggan nyo. Kupal yung guest doon. Anyway, yung next doon, yung 3040 Podcast, MJ's Bubble Podcast, Fanboy Chronicles Podcast, Galingan Mo Naman Podcast. Yan, ganda ng podcast na yan, Galingan Mo Naman Podcast. Tatayhood Podcast, Kislot Chronicles Podcast, Pandango sa Lightbulb Podcast, saka Konichimates Podcast ng kauna-unahang hapon na nakita ko na malaki ang biceps, si Masahiro Nyoka. Patreons natin, si Louie Lim, si Olayo Sinpri, Kay Gandahan, Dar Almeda, Wilbert na asawa ni Beng, si Darwin Buswego, si Jimbo, Jason Bonsa, Jun Magpuyo, Iser Patalen, at syempre ang patron ng mga Patreon, si Len Mackenzie. At syempre maraming salamat din sa Kitorific PH. Check out nyo yung page nila, Kitorific PH sa Facebook saka sa Instagram. At saka check out nyo rin sila sa Grab kung nasa Metro Manila kayo para maka-order kayo ng Kitorific PH. Alam mo tol, magki-Kitorific na ako kasi sabi mo tumataba na ako eh. So, hindi, pre, saktong-sakto yung itsura mo ngayon. Saktong-sakto yung itsura mo ngayon. Promise, pre. Hindi, sabi mo kamukha ko si Manny Pacquiao pag Wala akong sinasabi. Wala akong sinasabing ganun. Pag corrupt na siya. Oo. Medyo hawig mo ng konti. Pag tumaba ka pa ng konti, medyo hawig mo si Ellie. Kaya huwag ka na magpapataba. Ay, putang ina, oo nga. Kaya ko na na-realize, pre, kahawig mo nga. Kaya pala ako galit na galit sa kanya. Sakit na kamukha mo nga, pre. Pwede mo nang bagong skit yan. Sige, men. Mag-aahit ako tapos pepentelan ko yung mukha. Sakit. May Halloween costume na ako. Ay, October. Magpapagawa ko ng video sa'yo, ha. Invite mo silang makinig ng Machong Chismisan tapos mag-accent ka. Sige, man. Hindi, gawa ko. Sa Biyernes pa, no? Sa Biyernes pa, no? Oo, pre, may bago tayong karakter dito sa show, puta. Anak ni Saldi ko, nag-guess sa Machong Chismisan. Maghanap ako ng sige. Since Friday na to lalabas, tama? Kasi Friday, Joketoberfest na po sa October 11. So, kick-off party sa Century Park. Ang Joketoberfest ng Comedy Manila, yan po ay sunod-sunod na araw ng mga siksik na comedy shows. Pero bago ang Joketoberfest, meron po tayong October 10, Kill Pals. Kung fans kayo ng Kill Tony, para siyang Kill Tony pero ang judges ay Cool Pals. So, may 2 minutes yung mga comedians para patawanin yung Cool Pals. Tapos after nun, kukupalin sila sa interview. Si Jasper Reyes, nabuha ka ng inang yan, kasali siya. So, okay. Masaya yun, man. Ako, punta ka naman para Basta gagawa natin ng paraan yan. Punta tayo dyan. Yan. At yan, mga kaibigan ng ating
latest episode ng Machong Chismisan. By the way, guys, supportahan nyo naman kayo. Join na kayo sa Patreon namin. It's www.patreon.com/machongchismisan o kaya follow nyo kami sa lahat ng social media pages namin. Ako, Showbiz Bro sa lahat ng social media platforms at Machong Chismisan sa lahat ng social media platforms. At yan po mga kaibigan ng ating latest episode ng Machong Chismisan. Kasama natin future attorney Vin Buena Agua na lagi nagsasabing, ang tunay na macho, kamukha ko si Ellis ko. At ako naman po si Makoy Pario, Showbiz Bro na lagi nagsasabi, lagi niyo tatandaan, ang tunay na macho, chismoso. Have a great day, everyone. Bleep! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.